Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang kibo at mabilis ang pagmamaneho ni James. Mahigpit ang kapit nito sa manibela ng sasakyan. Nawala lang ako ng ilang minuto kung kani-kaninong lalaki ka na sumasama. Malamig na sabi nito sa akin. Anong ibig mong ipunto? Na isa akong kalagkaring babae? Hindi ito sumagot sa tanong ko. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Paano mo ako naaakusa ng bagay na hindi ko kayang gawin? Na in the first place, ikaw ang nangangaliwa sa ating dalawa. Hindi ko mapigilang itaas ang boses ko. Masakit sa akin na pag-isipan ako ng bagay na hindi ko naman kayang gawin. Huwag mo akong baliktarin dito, Samantha. Bakit ka umalis nang hindi humihingi ng permiso sa akin? Sinabi ko na sa'yo na manatili ka sa tabi ko. Sumbat nito sa akin. At pagbalik ko sa office, wala ka na. Galit na dagdag pa nito. Huminga muna ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Kahit na pabalik-balik ang tingin nito sa akin at sa kalsada. Anong gusto mong gawin ko, James? Maghintay sa inyo hanggang matapos kayo mag-usap? Ha? Sinabi ko na sa'yong nagsisikap ako na mag-move on. Kaya huwag mo akong pigilan sa ginagawa ko. Sinasagip ko lang ang puso ko sa nasugatan na naman. Kaya please, tigilan mo na ang pangingialam sa buhay ko. Pakiramdam ko ay pagod na ako makipagtalo sa kanya sa parehong bagay na paulit-ulit na lang. No! Mabilis na sabi nito. Inihinto niya ang kotse sa tabi ng daan. Saka nito binaling ang tingin sa akin. What? Nalilitong tanong ko sa kanya. Huwag kang mag-move on sa akin. At ngayon ay nakatingin na siya sa akin na may maamong mga mata. Sarkastikong tumawa ako sa sinabi nito. Bakit mo ba ako pinipigilan? Mahal mo na ba ako ngayon? Alam ko naman ang sagot pero gusto ko lang magbakasakali pa. Nang hindi naman ito sumagot, ibinalik ko na lang ang tingin ko sa labas ng bintana. Sabi ko na nga ba? Masakit pero kailangan kong tanggapin lahat. Tara na. Sa refleksyon sa bintana, kitang-kita ko siyang nakatitig sa akin. Bago niya in-start ang makina at umalis na. Sinubukan kong buhayin ang radyo nang tumugtog ang musika. Pinagsisihan ko kung bakit ko pinakaalaman ang radyo sa loob ng sasakyan ni James. Mapanakit din ito. Bakit nga ba mahal kita na kanta? Sadyang para sa akin talaga ang ibig sabihin niyon. Bago pa bumigay ang luhang kanina ko pa pinipigilan, ay dali-dali kong pinatay ang radyo. Ang musika ay hindi nakakatulong sa aking problema. Binalik ko na lamang ang tingin sa labas. Susunduin ba natin si Jan? Tanong ko nang patungo na sa mansyon ng kanyang mga magulang ang daan na tinatahak namin. Yes. Tinawagan ko na si Mama at sinabi kong mapapaaga ang sundo natin kay Jan. Hindi na ako kumibo pagkatapos ng sinabi niya. Mami? Daddy? Masayang tawag ni Jan na makita kami nito. Umaalog pa ang medyo malaki nitong katawan papunta sa amin. Baby! Huwag ka masyadong tumakbo, baka madapa ka. Medyo sigaw naman ni James nang bigla itong tumakbo papunta sa amin. Agad naman itong kinarga ni James at hinalikan ito sa noo. Mami ko!
Sabay abot ng kamay nito sa akin para magpakarga naman. Agad ko itong kinuha sa kanya at pinupog ng halik ang mukha nito. Oops! Parang ang bigat mo na anak ha. Nakanguso itong tumingin sa akin. Salubong ang mga kilay nito. Kamukhang kamukha talaga niya si James, lalo na kapag napipikon. Pareho kasing pumupula ang mukha nila. Hindi ako mataba. Nagtatampo siya at mukhang mas cute sa ginagawa niya. Napakngiti kami lahat sa sinabi nito. Daddy, carry please. Agad itong kinuha ni James nang gusto nitong magpakarga sa ama. Dad, maglalaro tayo ng pack-ganern pag uwi natin ha? Please. Pakyut nito sa ama. Anong klaseng laro yan? Gusto mo bibilhan ka ni Daddy? Iniispol na naman niya si Jan. Tumatawa ang mga magulang ni James sa harap namin na para bang may nakakatawang sinabi si James at wala akong idea sa bagay na iyon. Wala Daddy. Wala kang mabibili kahit na saan. Pack-ganern yan, pack-ganern. Ganyan ka maglalaro. Nakakunot doong tumingin si James sa akin. Tila pa humihingi ng tulong sa akin. Pero alam na nasa itaas na wala akong alam sa kung ano man ang sinasabi ng anak ko. Iho, pag uwi mo, panuorin mo na lang sa YouTube ng ganung may idea ka na kung paano ito laruin kasama si Jan. Naglalaro kami nila lolo at lola niyon tuwing gabi Daddy. Masayang sabi naman ni Jan habang karga pa rin ito ni James. Dapat kasama natin si Mami. Okay, lalaruin natin si Mami. Sa sobrang tuwa ni James ay pinupog nito ng halik ang mukha ng ama nito. Kada magkasama si James at si Jan, yun ang pagkakataon na nakikita ko ang ngiti ni James na hindi plastic. Gagawin niya ang lahat para kay Jan. At syempre, gagawin ko ang lahat para maging ligtas din silang dalawa. Matapos ang mag-iikling usapan kasama ang mga magulang ni James, nagiya na si James na umuwi na. Hinalikan silang dalawa ni Jan bago kami umalis. Nasa kandungan ko ang anak ko habang nagmamaneho naman ang kanyang daddy. Siguro yung ibang tao na makakakita sa amin ay mag-iisip na masaya kaming pamilya pero sa kasamaang palad hindi naman totoo. How I wish na magkatotoo na lang. Tinugtog ni James ang mga paboritong kanta ng Coldplay habang naglalaro si Jan ng kung ano sa phone nito. Mami, gusto kong kumain ng Jollibee. Biglang sabi ni Jan na nilingon pa siya. Nakapapi eyes ang mga mata nito na alam niyang hindi ko naman talaga matatanggihan. Tinutusok ko ang pisngi niya. You're so cute anak. Gigil na sabi ko. Nang hindi ko sinagot ang kahilingan nito ay bumaling ang tingin nito sa ama. Daddy please, I want Jollibee. Kiss mo muna si Daddy. Lumapit ito ng kaunti kay James at hinilikan ito sa pisngi. Mami, kiss mo na rin si Daddy dali. Tila nanlamig naman siya sa sinabi nito. My goodness, ano bang pumasok sa utak ng anak ko ngayon? Yes, Mami. Kiss mo na din ako. Sumilay ang mapaglarong ngisis sa mukha naman ni James. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko sa sinabi nito. Kiss Daddy, kiss Daddy. Paulit-ulit na sigaw ni Jan. Samantha, masamang pinaghihintay ang bata. Wika naman ito. Inihinto pa nito sa tabi ang sasakyan. Si Jan naman ay palipat-lipat lang ang tingin sa amin dalawa. James, ano ba? Singhal ko dito nang nilapit nito ang mukha sa akin. Maalin lang yun. Sa hahalikan kita o hahalikan mo ako? He said in a demanding voice. Kahit saan sa dalawa okay lang sa akin. Hindi mo naman ako binibigyan ng choice. Mariing sabi ko. May pagpipilian ka pa rin.
Hahalikan mo ako o hahalikan kita? Pabor naman lahat sa iyo ang sinasabi mo. Hinintay kong bawiin niya ang sinabi. Pero napatingin na lang ako na parang naghihintay. OMG? Seryoso talaga siya? Lumakas bigla ang tibok ng puso ko nang inilapit nito ang mukha sa mukha ko. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Sasampalin ko ba siya? Ang distansya sa pagitan namin ay hindi nagbibigay sa akin ng sapat ng space upang huminga. Halikan mo na ako. Napatulala ako sa kanya dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nang dumampi ang labi niya sa labi ko, tila ba natutunaw ang lupa sa ibabaw ko at tumitigil ang lahat ng oras sa sandaling yun. Sa tuwing naghahalikan kami parang first time ko lang. Good. Masayang ngisi nito sabay appear ka dyan. Jollibee, here we come! Sabi naman ni James bago bumalik sa dating ayos at pinaandar ang sasakyan paalis. Pakiramdam ko ay pulang-pula na ang mukha ko dahil sa ginawa nito. Matapos niya akong halikan ay ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Hindi ko siya matingnan dahil nahihiya ako. Feeling ko ang laki ng kasalanan na gawa ko. Hindi ko binigyan pansin ang minsang pangungulit ng dalawa sa akin hanggang sa makarating kami sa harap ng Jollibee. Akala ko magda-drive-thru lang kami, pero nagulat ako nang ipinark ni James ang sasakyan sa parking area. Saka kinuha mula sa akin si Jan at saka ito kinarga. Anong gusto mo, baby? Tanong nito kay Jan. Ice cream and fries. Masayang sagot naman ito sa ama. Yan ang paborito niya sa Jollibee. Gustong-gusto nito na sinasawsaw ang fries sa ice cream. Samantha. Ha? Sabay turo ko sa sarili ko. Just to make sure that he really talking to me. Bakit? May iba pa ba akong nasa harapan maliban sa'yo? Sarkastikong tanong nito. Sunday lang. Kumunot naman ang noo nito. Kailangan mo kumain ng tama, Samantha. Hindi ka pa kumakain ng kahit na ano simula kaninang umaga. Gusto mo bang kumain muna? No, dito na lang. Busog pa naman ako. Totoong busog pa talaga ako. Hindi ko alam kung anong in-order ni James. Hindi ko masyadong marinig ang boses niya. Nang pinalibot ko ang mata ko, doon ko lang napansin na halos lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa amin. Of course, nakasuot si James ng mamahaling business attire. Kaya naman nagtataka siguro sila kung bakit may isang katulad ni James ang kumakain sa ganitong fast food. Binigay nito si Jan sa akin para siya na ang magdala ng lahat ng pinamili niya na hindi ko alam kung ano. At base sa nakikita, mukhang marami siyang in-order. Baka gutom siya kaya marami. Bumalik na kami sa sasakyan at sa bahay na lang daw namin kainin yon. Pagkarating naman sa bahay, hindi na makapaghintay si Jan na kumain ng paborito nito. Nagulat ako ng sobrang dami ng in-order ni James. Nang tinanong ko siya tungkol sa pagkain, sabi niya hindi niya alam kung anong gusto kong kainin kaya in-order na niya lahat. Kumain na lang ako dahil pinilit nila talaga akong kumaing dalawa. Yung natira na sobrang dami pa ay ibinigay namin sa mga kasambahay. Gabi na nang biglang sinabi ni James na aalis siya. Tulog na rin si Jan dahil bukas maaga kaming babiyahe papunta naman sa kasal ni Jack. Wala siyang sinabi maliban sa susunduin niya kami ni Jan nang umaga papunta sa kasal. Hindi ko man gustong isipin pero alam ko kung saan siya pupunta. Akala ko iba ang araw na ito sa mga nakasanayan kong araw na wala siya. Dahil kahit papaano, pinagaan na naman niya ang araw ko. Pero talagang may katapusan din ang lahat. Nang dumating kami kanina, may mga damit na nasa kahon, nakalagay na sa kwarto ko at kwarto ni Jan. Galing iyon sa personal stylist ni James.
Hindi ko pa nakikita at binuksan ito dahil gusto kong sorpresahin ang sarili ko bukas. Kinabukasan maaga akong gumising. Si Jan ay sapilitan ring ginising kahit na hindi ko gusto, but we need to be on time on the wedding before the ceremony starts. Ako ang kakanta, remember? Pinaliguan na rin si Jan ng kanyang personal maid bago ako naligo. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating ang personal makeup artist namin. Ilang dekada na silang nagtatrabaho sa ilalim ng mama ni James. "You look absolutely stunning, darling." Komento naman ni Jace na nag-makeup at nag-ayos sa akin. Maski ako ay nagagandahan din sa sarili ko. Revealing ang dress pero kumikinang naman ang ganda ko. Kita kasi ang tiyan ko rito. Nang matapos nila akong ayusan, pinuntahan ko si Jan sa kanyang kwarto. Ang aking maliit na batang lalaki ay nakakasilaw ngayon sa kanyang kulay na abong suit. Lumalaki na siya and I hate it. Gusto kong manatili siyang baby habang buhay. Pagkatapos silang ayusan si Jan, si James na lang ang hinihintay namin sa sala. "Ang gwapo mo, kasing gwapo mo si Daddy. Kiss mo nga si Mommy, please." Lumapit naman ito saka ako hinalikan nang matagal-tagal sa pisngi. "Handa na ba?" Napaangat ang tingin ko sa nagsalita. Nakatayo sa harapan ko si James na napakagwapo sa suot nitong suit and tie outfit. Gaya ng dati ay lagi niya akong inaalisan ng hininga. Agad lumapit si Jan dito at nagpakarga sa ama. Magkamukha talaga sila at sobrang gwapo gayon sa sarili nilang suot. Medyo nataranta pa ako nang hinago nito ng tingin ang suot ko mula ulo hanggang paa. Naghihintay ako na purihin niya ngunit umiling lang siya. Parang hindi nito nagustuhan ang suot ko. Tahimik lang ang biyahe namin papunta sa lugar na pangyayarihan ng kasal. At tulad ng dati, abala si James. Parang may sariling mundo ito tuwing nasa sasakyan kami. Walang isinamang bodyguard si James dahil sabi niya, safe naman daw roon at marami ng mga guards ang nagbabantay doon. Manghang napatingin ako sa mansyon na nasa harapan namin ngayon. Bahay ito ng mga magulang ni Jack. Maraming mamahaling sasakyan ang nasa labas. Marami din ang nagkalat ng mga security teams. "O pare!" Sabay kaming napalingon sa likod nang marinig naming tinawag ang pangalan ni James. At ito ay walang iba kundi si Clyde at Zeus na napakaganda din sa kanilang kasuotan. "Tito Clyde! Tito Zeus!" Binabanggit ni Jan ang kanilang mga pangalan. Agad naman itong kinuha ng dalawa at sabik na hinalikan ito. Karga naman ni Zeus si Jan. "You look so beautiful." Nahiya naman ako sa sinabi ni Clyde. Agad ko namang naramdaman ang mahigpit na hawak ni James sa baywang ko. "Alisin mo nga mata mo sa asawa ko." Singhal na wika nito. Tinawanan lang naman ito ni Clyde. "Relax, James. Ano namang masama kung purihin ko sa Samantha? Right, Samantha?" Mas sumigpit pa lalo ang hawak ni James sa akin nang tinawag ni Clyde ang pangalan ko. "Ma'am, pinapapunta na po kayo sa loob dahil magsisimula na po ang ceremony," sabi sa akin ng wedding organizer nila Jack. "I need to go. Bantayan niyo si Jan, okay?" Bilin ko sa tatlo na may nagtatanong na tingin sa akin. Siyempre hindi nila alam ang tungkol sa aking pagkanta. Magsasalita pa sana si James nang halikan ko muna si Jan bago ako umalis. Nang nasa loob na ako ng wedding venue, ay nakita ko si Jack. Mukha itong kabado kaya nilapitan ko ito na para i-congratulate. Tinanong niya ako tungkol sa mga lalaki at sinabi kong nasa labas sila. Si Jan ang may hawak ng singsing habang si Clyde at si Zeus at James ang mga groomsmen. Hindi ko alam kung sino ang partner ni James pero sa tingin ko ay kapatid ni Jack. Pag sininyasan nila akong kumanta ay magsisimula na ako.
Gusto kong kantahin ito sa araw ng kasal ko habang naglalakad sa aisles. Pero napakabilis ng lahat. Ang araw ng kasal ko ay hindi ang kasal na gusto ko noon pa man. Noong bata ako, pinapangarap kong magkaroon ng isang perpektong kasal. Ngunit ang buhay ay hindi palaging kung ano ang gusto mo. Dahil ang buhay ay hindi nagiging ayon sa gusto mo. Nang makita ko si Jan, ay kinindatan ko siya at binigyan niya ako ng buong ngiti. Napangiti tuloy ako. Ang susunod na tao ay si Bella. Pinagmasdan ko si Bella na naglalakad sa aisles na may lungkot sa mga mata niya. Siguro walang makakakita niyon pero nakita at naramdaman ko. At naniniwala ako na ang lahat ng pangyayari ay may dahilan.